Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Araling Panlipunan sa ikatlong baitang. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ang ating paksa ay tungkol sa ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Para naman sa ating layunin, sa aralin na ito, matututuhan mo ang mga natatanging kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan at iba pang lugar sa rehiyon, at ang mga uri ng sining na nagpapakilala sa ating lalawigan at sa rehiyon. Ating tingnan ang mga larawan. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Atin alamin. Ang bawat lalawigan sa isang rehiyon ay may iba-ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na nakabatay sa kanilang kultura. Ang mga ito ay kinagawian na bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Mahalaga ito sa isang lugar sapagkat ang kanilang kultura ang kumakatawan at sumasalamin sa yaman ng kanilang lugar. Karamihan sa kaugalian, paniniwala at tradisyong ito ay may kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Ang pagdaraos ng mga kapistahan ay nagsimula sa mga ritual at seremonya ukol sa mga espiritu at Diyos-Diyosan noong unang panahon. Ngayon, dumako na tayo sa iba't ibang kapistahan at pagdiriwang sa Rehiyon 4A. Una ay ang Pahiyas Festival. Ito ay ginaganap tuwing ika-15 ng Mayo sa Lokban, Quezon. Ang salitang pahiyas ay nagmula sa salitang payas nang ibig sabihin ay pagdedekorasyon. Ang mga magsasaka ay naghahandog ng kanilang mga naaning mga pagkain sa simbahan bilang pasasalamat sa Panginoon sa kanilang masaganang ani. Sa mga nagdaang panahon, ang lahat ng kanilang naani na mga pagkain ay inaayos sa harap ng kanilang bahay upang mabendisyonan ng mga pari na umiikot sa kanilang lugar. Nagkakaroon rin ng paligsahan sa pagdedekorasyon ng mga kanilang naani. Nagkakaroon din sila ng prosesyon bilang pagpapasalamat sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Sa lalawigan naman ng Quezon, ang tinawag na Nyugyugan Festival ay naglalayong ipakita ang puno ng buhay na naging pangunahing mapagkukunan ng kita ng karamihan sa mga taga-Quezon noong unang bahagi ng siglo. Nilalayon din ito na iling ang industriya sa pamamagitan ng pagtatampok ng kultura, mga tradisyon, mga pagpapahalaga, lahat ng bagay na naglalarawan ng puno ng buhay at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng isang tipikal na taga-Quezon. Sunod, ang Higantes Festival. Ito ay isang sekular na pagdiriwang na pinasimulan ng munisipalidad ng Angono upang ipahayag ang pasasalamat sa tagapagtaguyod nito na si Saint Clement sa parada ng mga higante na ginaganap sa linggo bago ang pagdiriwang ng kapistahan ng bayan
tuwing ika-23 ng Nobyembre ng taon. Batay sa kwentong bayan ng Angono, ang higante ay ginamit bilang simbolo ng protesta ng agraryo sa panahon na papaliit na kolonya ng Espanya noong ang Angono ay isang hasyenda o malaking lagay ng mga lupa. Ang isang pag-aaral na ginawa ng propesor ng Far Eastern University na si James Owen sa Guinsin, gayunpaman ay nagteorya na ang higante ay walang pananatili at ang mga lokal ng Angono ay talagang tumutukoy sa isang matangkad at matayog na katiwala o hacienda caretaker na nagngangalang Karias Tangkad bilang higanteng kinukuha ng mga residente at paghihiganti o higanti sa Filipino. Sa kasalukuyan, ang Higantes ay umuunlad kasama ang mga manggagawa ng Angono na gumagawa ng mga imahen ng mga lokal at pambansang opisyal, mga alamat ng Angono, ang mga nakabalangkas sa awiting katutubong Filipino na bahay kubo, at maging ang maliliit na higante na tinatawag na higantitos. Ngayon naman, dumako tayo sa Antipolo. Maraming mga turista at deboto ang bumisita sa simbahan ng Antipolo lalo na sa panahon ng pilgrimage season sa Mayo. Iyon ang dahilan kung bakit kilalang-kilala ang Antipolo bilang pilgrimage city ng Pilipinas. Ang sumaka ay isang pagpapaikling salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka na ginamit dati bilang isang paraan ng transportasyon. Ang piyesta ay nilikha upang itaguyod ang mga produkto ng Antipolo. Ito ay pinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo. Nagsasaayos ang pagdiriwang ng iba't ibang mga aktibidad at isa na rito ay ang alay lakad. Ang alay lakad ang pagbubukas ng festival. Mayroon ding mga pageant sa kagandahan, sayawan sa kalye at iba't ibang mga pagtatanghal mula sa ilang mga residente ng Antipolo. Isinasaayos din ito upang makilala ang itim na Nazareno na dinadala sa Antipolo Cathedral. Ang pagdiriwang ay nagbibigay libangan sa mga tao at sila ay nagiging mas pamilyar sa lungsod. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa isang pagsasanay. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bago ang lahat, atin munang basahin ang panuto. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang basahin at sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Ngayon, ating sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Una, karamihan sa kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga tao ay walang kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Ang sagot ay mali, dahil karamihan sa mga ito ay may malaking kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Para sa ikalawang pahayag, ang salitang pahiyas ay nagmula sa salitang payas nang ibig sabihin ay pagdedekorasyon. Ang sagot ay tama. Para naman sa ikatlong pahayag, ang bawat lalawigan sa ating rehiyon ay may kanya-kanyang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon. Ang sagot ay tama. Para mas lalo pa nating maintindihan ang ating paksa ngayong araw na ito, magkaroon pa tayo ng isa pang pagsasanay. Ating basahin ang panuto. Tukuyin ang mga isinasaad ng bawat pangungusap. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Para sa unang pahayag, lugar kung saan ipinagdiriwang ang Higantes Festival. Ang tamang sagot ay Angono. Ikalawang pahayag, tumutukoy sa isang matangkad at matayog na katiwala o hacienda caretaker. At ang tamang sagot ay Karyas Tangkad. Ikatlong pahayag, pinaikling salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka. At ang tamang sagot ay sumaka. Ikaapat na pahayag, kinilala bilang pilgrimage city ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay Antipolo. At para sa panghuling pahayag, buwan kung kailan ginaganap ang Pahiyas Festival. Ang sagot ay Mayo. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksa ngayong araw nito. Ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng iba't ibang lalawigan sa rehiyon, lalong-lalo na sa ating rehiyon, sa Rehiyon 4A, Calabarzon. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!